Wow! Sa video na to, pupunta tayo sa Pune. Kakain tayo ng Maharashtrian thali, kebab, at iba-iba pa nilang food. Tara! Good morning mga tropa. Nandito tayo sa ating breakfast para kaming princess. Napa tayo hagdan. Dito tayo sa Pune na. Dito tayo sa Hotel Vrindavan. Wala siyang buffet. Ano lang, a la carte. So po tayo dito. Okay. Yan mga tropa ang ating hiningi. Ordering buffet sila. Ito yung ano nila, menu. Hindi siya buffet, order ka sa kanila pero mukhang unlimited. So ito yung in-order natin na poha, flake rice, tapos utapam, onion, tapos ito puto, idli tawag nila dito dyan. So testing natin kung anong lasa niya, no? Ito mga katropa, testing natin muna yung poha. Okay, poha muna tayo kasi kakaiba to. Testingin natin ng isang sandok tayo. Okay, yan. Alright. Naalala niyo yung puff rice na kinain namin last time, no? Parang ganun yung lasa niya. Pero ito, hindi siya yung galing sa pinalobo tapos sinok. Parang pinisa yung kanin. Kaya siya flake rice, no? Pinisa yung kanin. So para pa rin siyang kanin, pero yung lasa niya yung puffed rice. Maanghang. Hindi masyadong salty, para siyang light. Pero maraming cilantro na flavor, no? So mostly para siyang herb flavor, maanghang. Ewan ko kung magugustuhan nyo sa breakfast, no? Pero light siya yung feel niya kasi yung kanin mo magaan. Tapos ito na yung ating puto. Umusok pa, testingin natin ang ating idli. Okay. Pag tinignan mo siya, mukha siyang puto talaga, no? Ginawa sa same pero fermented. Maasim siya, tapos dense, mabigat. May puto tayo mabigat, pero ito maasim, fermented siya. So yun na lang isipin mo kung anong malasa nun. Pero baka bagay pa rin sa dinuguan siguro to. Tapos ito yung onion utapam. Ito masarap. So kung makikita mo, para siyang dosa. Actually, same flour ng dosa, ginawang pancake. Tapos nilagyan ng mga halo sa loob. Ito, onions, tapos yung cilantro, no? So, para siyang onion dosa, pero ginawang pancake. So, testing natin isaw-saw dito sa chutney nila. Yan. So, masarap. Masarap to. Madali kayo mag-adjust dito sa lasa niya. Good siya. Yung idli kanina medyo kailangan mo ng time para mag-adjust, no? Pero so far okay naman. Yung poha okay to. Okay. Mamaya ulit, Magandang tanghali mga katropa. Nandito tayo ngayon sa Nigidi, Pune. So ito yung Maharashtrian thali, no? So last time nag-tali tayo dun sa may tren. So i-compare natin to dito sa original na dito kasi nag-originate tong thali, yung Maharashtra thali, no? So meron tayong paneer, cottage cheese, mixed veg, tsaka yung dal, ito yung munggo. Tapos tomato soup, papad, tsaka roti. So tikman natin para malaman natin kung anong lasa ng authentic na Maharashtra thali. Okay mga tropa, testingin natin itong kanilang tomato soup. Yeah, testing. Okay. Lasang kamatis pero merong parang creaminess, no? So, hindi ko alam kung nakatikim na kayo ng tomato soup, pero eto, since first time natin uminom ng tomato soup,
Hindi siya lasang tomato sauce, no? Malalasa mo kamatis siya, tapos creamy, siguro gawa ng milk. Tapos meron siya nung konting anghang. Wala ako nalasahang masala flavor, more on na kamatis siya. Siguro meron akong konting nalasahan na iba, baka yun nga yung masala, pero hindi singtapang nung alam natin na masala, no? So tikman muna natin yung kanilang papad. Crispy. Parang chichirya. Kumakain ka ng mga mamisong chichirya. Ayan, ganun yung lasa niya. So pilas tayo ng ng konting roti. Makapal yung roti nila. Chapati siguro to. Makapal. Tapos kuha tayo ng panir. Ayan. Testing. Sarap. Mukhang butter paneer to pero may tomato. So kung tayo ng mga butter na Indian food, dagdagan mo ng tomato, andun na yung lasa niya. So maalasa mo butter yung flavor niya, tapos parang yung tomato soup, tapos with the spicy. Hindi ko nalasahan nga yung mga cloves, cardamom na usually natitikman natin. Pero merong hint ng masala. May hint siya ng masala. Siguro yung cilantro, coriander, mga ganon. So, testingin naman natin tong kanilang mixed vegetables. Ito. Mixed vegetables, no? Yan. Yan, testing. Okay. Ito manghang. Ito manghang. Medyo manghang siya na parang yung sa south natin na tapang, no? Matapang yung anghang pero hindi matapang yung masala. Okay? So malalasahan mo dominant yung tomato pa rin. So parang tomato base sila dito. Matapang yung tomato taste na, nagkailaw na. Matapang yung tomato taste, tapos yung spicy niya. So medyo may konting asim kasi matapang yung tomato niya. Again, yung masala flavor mo, mild. So, hindi ka ma-overwhelm, hindi ka magugulat. Baga, hindi siya masyadong ganun ka-rich, no? Masarap siya pero hindi ka masyadong powerful. Okay? So, ang tanong, mas okay ba to kaysa doon sa nasa trend? Yes, mas okay to. Especially yung paneer nila. Masarap yung timpla ng kanilang butter paneer. So meron silang kanin. Hindi na natin tingnan yan, no? Kasi alam na natin yan. Okay? Ubusin na to. Mamaya ulit, ha? Okay mga katropa, nandito tayo sa Pune pa rin. So nakakita kami ng Babas Family Resto Bar. Ito na, Babas Family Fine Dine and Resto Bar. Yung mga kasama ko, papasok na kami. Okay? Pasok tayo. Yan, para siyang open bar sa atin. Yan. Open bar. Yan. Okay mga katropa, ito order tayo ng appetizer nila, Sikh kebab. So siguro may narinig kayo salitang shish kebab tsaka Sikh kebab. Halos magkamukha sila. Okay, so ito chicken to. Testingin natin, ha. Ayan, ito ang ating chicken Sikh kebab. Mapapanood nyo to sa mga food travelers, yung Sikh kebab. Yung shish kebab hindi ko pa nakikita. Hindi ko pa alam kung ano yun, pag-aaralan ko pa. Pero ito Sikh kebab, makita nyo may butas sa gitna. Meron siya dun sa yung tusok. Testing. Wow. Sobrang powerful ng mga flavors ito, andun yung syempre yung salt mo, tapos yung anghang mo, tapos biglang hindi ko sure kung masala yung nalalasahan kong lasa or Mediterranean na yung lasa na nalalasahan ko.
nasa gitna siya. Nasa gitna siya ng Indian spice tsaka ng Middle Eastern spice, no? So, nag-blend siya, masarap siya. Tapos yung anghang niya parang galing sa paminta. Hindi siya masakit tulad ng sili. Nandun siya. May sipa siya pero hindi ka masasaktan. Yan, ayan oh, kita niyo tagos yung ilaw. Ayun oh. Yan yung ating chicken kebab. Parang hindi naman yung tawag doon. Kalimutan ko yung tawag sa atin. Yung meatballs. Limutan ko. Papost ko kung nakalimutan ko. Anyway, masarap. May onions yung chicken niya. More on Middle Eastern yung nalalasahan ko. Crunchy. Tapos merong char flavor gawa nung inihaw siya, no? Masarap yung chicken na sikh kebab niya. So pag napadpad kayo dito, kailangan testing nyo to, okay? Hanap na iba. Okay mga katropa, ito yung butter naan with butter chicken. Ito yung specialty sa lugar na to, no? So malaman natin kung ano pinagkaiba niya dun sa nakasanayan natin sa Hyderabad na ibang klaseng curry, okay? Testingin natin. Ayan, testingin na natin to. Ang butter naan with butter chicken. So traditional style tayo. Tanggalin ng kamay mo. Oy, maganda talaga ang hiwa ng naan bread, no? Mas dense yung ano niya. Hindi kasing dense ng parata, pero mas dense kaysa sa chapati tsaka sa roti. So testingin natin yung kapal ng manok. Hindi ko matanggal. Masyadong malaki yung manok na nakuha ko. So testingin natin, ha. Ito, iba to. Iba to sa curry na lagi natin pinapakita sa inyo, no? Yun nga, butter chicken, buttery siya. May sweetness, siguro baka merong milk. Tapos yung spices mo na yung standard, pero hindi siya ganoon ka, wala siyang asim. May konting anghang. So mas ano siya, mas komportableng kainin. Kumbaga, compared dun sa una nating mga curry kinakain, ito tingin ko mas magugustuhan nyo to. Mas familiar yung taste sa atin. Yung spices niya, yung masala flavor, hindi ko siya masyadong nalasahan dito. More on the butter taste, tsaka yung rich nung, ewan ko, umami or something. Pero hindi siya yung singtapang nung kinakain natin. Ito. Isa pa, para malinaw. Tama. Butter tsaka milk. Tapos wala akong nasang cloves, wala akong nasang cardamom. Baka meron konti. Hindi siya overpowering. Mild siyang kainin. Tingin ko magugustuhan nyo to. Okay. So, paano? Tulog na tayo. Ubusin ko to tapos tulog na tayo, okay? Bukas ulit. Daddy J saying good night. Paki-like and subscribe na lang, okay?